Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? Nawa lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan sa oras po na ito. So katulad po kahapon, tayo po ay naumpisahan na yung topic po natin, things to do. So isa nga pong description ng things to do, ito yung mga activities, ito yung mga tasks, ito yung mga schedule or yung mga ginagawa po natin or yung mga gagawin po natin. At ang sabi niya nga pong ganun dito, activities, tasks, pursuits. Ibig sabihin, ito yung mga hangarin natin, endeavors, ito yung pagsusumikap o yung paghahangad natin na magawa yung mga bagay po na ito. At ang sabi niya nga pong ganun dito, ito yung mga leisure and pleasure, yung mga hobbies, mga pastimes, recreation, amusements, interests, and diversions. Work and planning, ito yung mga agenda, plans, tasks, assignments, and schedules. So sa madaling salita po, ito po yung mga gusto nating magawa at gusto nating gawin. At naalala ko po dati yung isang miyembro, para daw po hindi siya malito or hindi niya makaligtaan yung gagawin niya sa araw na ito. Ang ginagawa po niya, sinusulat niya sa isang papel at ilalagay niya ito mismo dun sa lugar na lagi niya pong pinupuntahan. Yung common na pinupuntahan niya ay yung salamin. So, dun niya po ididikit yung papel at nakalagay po dun yung schedule, yung task, yung gagawin niya sa buong maghapon. So, maganda nga po siyang gawin kasi nga, makikita mo agad. Tama po. So, kahapon, nabanggit po sa atin ni Pastora Irish na mahalaga talaga na ito po ay hindi lang natin isusulat, kundi maganda na ito po ay magawa po natin. Amen po. So, sabi niya pong ganun dito, ito yung mga gusto mong mangyari sa araw, mangyari bukas, sa isang taon, sa isang buwan. At ngayon po ay malapit nang mag-Christmas. So may mga things to do tayo, may mga schedule tayo. Marami tayong kailangan iplano, may mga kailangan tayong gawin ngayong nalalapit na Christmas. Amen po. So kahapon, napaumpisahan po tayo ni Pastora Irish. Kung dito po sa mundo po natin, marami tayong mga plano. Meron nga, yung things to do, pupunta sa ganitong lugar, mag-outing, magsiswimming. So, things to do ang mga tawag po dyan. Ibig sabihin, yan yung mga tasks, yan yung mga hobbies, yan yung mga gustong gawin. Pero sa atin po, bilang mga Kristiyano, tayo po ay nire-remind. Tayo po ay pinapaalalahanan. Kasi kung mapapansin po natin, kahapon po ay isang paalala po sa atin bilang mga Kristiyano na dapat ito po yung kadalasan nating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay po natin. Ibig sabihin, ito yung magiging hobbies na natin, ito yung magiging habit na natin at huwag mawawala sa schedule po natin. So yung number 1, kahapon, sabi niya pong ganun, read the Word of God. So, hindi po ito pwedeng mawala sa schedule po natin. Kasi napakahalaga ng pag-aaral, pagbabasa, pagme-meditate ng salita ng Diyos. Kasi walang maipapaalala sa atin ng Panginoon kung wala po tayong binabasa na salita ng Diyos. Amen po. So, yung pangalawa, sabi yung ganun, give thanks. Amen po. So, pagpapasalamat, nandun yung gratitude natin na magpapasalamat sa Diyos na kahit hindi mo pa na-receive yung isang bagay, nandun yung tiwala mo, tiwala natin, na natanggap na po natin ito. Ano po ko, ito po yung pangatlo na kailangang wag mawawala sa schedule po natin.
At bilang tayo po mga Kristiyano ay pinapaalalahanan po tayo na maganda nga po isulat po natin ito na magkaroon tayo ng schedule, ilagay natin dun sa lugar na lagi nating pinupuntahan. For sure po yan, may mga kanya-kanya tayong salamin sa bahay po natin. Idikit natin doon yung schedule natin at lagi nating, hindi talaga natin yung makakalimutan. Amen? So, dito po sa pangatlo na things to do ay yung pray. So, napakahalaga po nito yung panalangin. So, number 3 ay yung prayer or yung pray. Things to do. Pray. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay kasi kapag nauna na yung pananalangin, hindi ka na mag-worry sa mga bagay-bagay. Amen po? At sabi niya pong ganun dito, naalala ko yung binanggit ni Pastor Boy dati, kaya nag-worry ang isang tao kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Amen? So, sa atin po bilang mga Kristiyano, pinapaalalahanan tayo. Sabi nga ganun dito sa Pilipos, pinapaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo. Lalo po ngayon, marami tayong mga pangangailangan. Tama po. Marami tayong mga things to do na gagawin ngayong December. Ako nga po, dito pa lang, dami ko nang iniisip na ito yung schedule, ganyan-ganyan. So, maganda na magawa natin ito. Amen. So sabi niya, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. So sabi niya ganito, ang lahat. Ibig sabihin ng lahat, yung kalooban ng Diyos, yung inuohan na. At yes and amen ang sagot ng Panginoon. Amen po. So ang inuohan na ng Lord sa atin, yung kagalingan, yung kaligtasan, maging ang baptism of the Holy Spirit ay inuohan na yan ng Panginoon. Kaya nga, sabing ganun masabik tayo sa mga kaloob ng Diyos kasi inuohan na po yan ng Panginoon. Sabi niya dito, sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. So, everyday tayo po ay may mga pangangailangan. Everyday tayo po ay may mga dapat gawin. At ang sabi niya pong ganun dito, sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Nandun yung gratitude natin na nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit hindi pa po natin nakikita o hindi pa natin nare-receive yung bagay na hinihingi po natin. Amen po. So, sabi niya pong ganun dito sa pangatlo na things to do, yan, number 3 ay yung prayer, yung pray, na mahalaga talaga na tayo po wag mawawala sa schedule po natin ang pananalangin, sa activity po natin kasi yan po ang pinaka-importante, lalong-lalo na sa umaga pa lang ay yung pananalangin, yung pagde-devotion po natin sa Panginoon, yung pakikipag-fellowship natin sa Panginoon. Meron po akong libro na nabasa. Ang sabi niya doon, ang pinaka honest conversation ng tao ay dun sa time na siya ay humaharap sa Diyos, dun sa time na siya ay nakikipag-usap, dun sa time na nakikipag-conversation, nananalangin siya, nakikipag-fellowship siya sa Panginoon. Amen po. Kasi bakit kapag nandun ka na sa sa halimbawa nasa kwarto ka, nananalangin ka, nasasabi mo lahat sa Panginoon. Amen po. Na hindi mo masabi sa iba pero sa Diyos mo sinasabi lahat. At naririnig po ng Lord lahat ng mga panalangin po natin. Amen po. Nasisiyasat ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin, kung ano yung laman ng isip po natin. Pero ang gusto kasi ng Lord yung lalabas sa labi natin, sa bibig natin, i-confess natin yung mga pangangailangan po natin. Kasi sabi nga dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen po. So, lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pangangailangan, may mga kanya-kanya tayong gagawin. Pero sabi niya pong ganun dito, dapat nandun yung gratitude natin, na yung attitude natin na, Lord, salamat.
Amen. Lord, salamat. Alam niyo po, meron po kung isang kwento lang po. Nung siguro after po ng mid-year camp, ganyan, kasi nung yung cellphone ko medyo na siya pa-surrender na talaga, ganyan. Nilalaban na lang. Pero alam niyo po, sabi ko doon sa loob ko na Lord, kailangan ko ng bagong cellphone kasi kailangan ito sa ministry. Paikli ko po yung story. Glory to God po kasi meron po sa akin nagtanim ng cellphone at ngayon po, yan po yung ginagamit ko ngayon. At purihin po ang Panginoon kasi yun nga, naririnig ng Diyos yung mga prayer po natin. Amen po. Sabi niya dito, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. Ibig sabihin lahat. Walang walang basta yung makakabuti sa atin at yung inuohan na ng Diyos yung pinagpipray po natin. Amen po. So kung hindi ang kalooban ng Diyos, hindi talaga ibibigay ng Panginoon. Amen. So number 4, sabi niya ganun dito, things to do, have faith. Sabihin po natin sa katabi po natin, have faith. Sa pang-araw-araw na buhay po natin, kailangan natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya, ito po ay servant natin. Amen po. Ibig sabihin ng servant, talagang uutusan mo yan. Na kahit sa lahat ng gagawin po natin, uutusan natin yung faith po natin. Buksan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sabi niya kung ganun dito, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Dito po sa Amplified Version, for we walk by faith, not by sight, living our lives in a manner consistent. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Tama po, hindi nagsi-shake yung faith. Sabi niya dito, consistent, hindi pa bago-bago. With our confident belief in God's promises. Nandun yung confident nila Apostle Pablo, nung time po na ito, yung pagtitiwala nila sa mga pangako ng Diyos na matatanggap nila ito. Amen po? So, sabi niya pong gano'n dito, we live by faith and not by sight. Lagi po natin naririnig yan. Minsan nagiging notes natin yan, nagiging quote natin yan na we live by faith and not by sight. Pero minsan ang hirap. Tama po. Ang hirap, lalo na kapag ito yung realidad. Nandiyan na yung mga bills, nandiyan na yung mga bayarin. Paano ka mag-faith? Pero yun nga, alam niyo po, yung pinapakinggan ko nga si Pastor Kenneth Hagin, si Reverend Kenneth Hagin, na hindi, magpasalamat ka na. Kahit hindi mo pa nakikita, magpasalamat ka na ibinigay na sa'yo ng Diyos. Amen po? So, i-rebuke natin yung mga doubts, i-rebuke natin yung, kasi ang doubt, hindi ang galing sa Diyos eh. Amen po? So, i-rebuke natin yan, at tapalan natin ang salita ng Diyos. Amen po? Pang-depensa natin ang salita ng Diyos sa mga pangako ng Diyos na hindi, my God shall supply all my needs. Amen. My God shall supply all my needs. Ang Diyos ay nagpo-provide. Amen po. At ang sabi niya nga pong ganun dito, tayo po ay namumuhay at dapat mamuhay ng may pananampalataya. At yun po ang kalugod-lugod sa Panginoon. Dito po sa Hebreo chapter 11 verse 1, sabi niya pong ganun dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi niya dito, kinalugdan ng Diyos sa mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So kung na-please ang Lord doon sa faith ng mga tao noong unang panahon, ang Diyos po ay nalulugod pa rin hanggang ngayon sa faith ng mga tao ngayon, sa mga nagtitiwala po sa Kanya. So, sa bawat isa po sa atin, ini-encourage po na ano man ang mangyari na doon, pagtitiwala natin sa Diyos, at gamitin po natin ito everyday kasi nakahalaga ng faith everyday. At sabi niya dito, we live by faith and not by sight. Amen. So, alam niyo po, last ko na po dito. Alam naman po natin yung kwento po ni Bartimeo. Si Bartimeo po ay, since birth, siya ay bulag. Wala siya nakikita. At nakita po natin na talagang pinagsiksikan niya yung sarili niya.
At everyday siya ay nakikinig ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon kasi dumating ang time, ang Diyos po ay dumaan doon sa kanilang lugar. Amen. Ang Panginoong Jesus. At ang sabi nga sumigaw si Bartimeo. Minsan yung pananampalataya natin, kailangan nating isigaw. Kasi sabi nga ni Reverend Kenneth Hagin, kapag naging silent ka lang, wala. Ibig sabihin, sinasang-ayunan mo yung gawa ng kaaway. Ibig sabihin, kontento ka na lang sa ganyan. So, ang pananampalataya ay kailangan isinisigaw. So, si Bartimeo, isinigaw niya. At paikling ko po yung story na nakuha niya yung pinag-faith niya. Nakuha niya yung kagalingan. Ang sabi ng Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? May mga tanong sa atin ng Diyos na ano ba ang gustong gawin sa atin ng Panginoon? Amen po. Minsan kailangan mo talagang i-confess. At sa story po ni Bartimeo, may isang aral po doon na hindi dapat mawala po sa atin. Minsan, ang miracle ay dumadaan sa harap mo na. Ito na yung himala. At ang isang mercy natin, ang isang himala sa buhay natin, nung time na nagkaroon tayo ng Jesus sa buhay po natin. Amen po. At sabi niya pong ganun dito, kailangan mo lang talagang isigaw. Kailangan mong palabasin sa labi mo, sa bibig po natin, na Lord, salamat. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat, makakita ako. Lord, salamat, makakarinig ako. Lord, salamat, makakalakad ako. Nandun yung faith natin, nandun yung faith mo na mangyayari ito at mangyayari ito. Amen po? So, hindi mo pwedeng hayaan yung nakapaligid sa'yo ang magpatahimik ng pananampalataya mo. Amen po? Hindi mo pwedeng tanggapin na hanggang dilim ka na lang kasi parang wala na, madilim na, hindi na magulo na ang sitwasyon, wala na. Ganito na ang mundo. Pero alam niyo po, ang Diyos po ay kumikilos. At ang sabi niya dito, ang Diyos ay humihinto para sa mga taong hindi sumusuko. Nung time na narinig ng Panginoong Jesus, yung tawag, yung sigaw ni Bartimeo, siya ay huminto. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, napapansin ka ng Panginoon. Naakala natin parang wala na, parang silent na ang Lord. Hindi po. Naririnig ka ng Panginoon. At minsan, isang matapang na sigaw lang ang pagitan ng dilim mo at ng liwanag na matagal mo nang hinihintay. Amen po. At ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan ng isip ay ang salita ng Diyos at yung pusong may pagpapasalamat sa Panginoon na natanggap mo na yung bagay na ito. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, ito po yung mga paalala na wag nating iwawaglit. Yan, yung things to do. Sabi niya dito, number 1, read the Word of God. Number 2, give thanks. Number 3, ay yung pray. At pang-4, have faith. Sa bawat isa po sa atin, sulat po natin ito sa mga papel at ilagay po natin ito sa lugar na makikita po natin na ito ang magpapaalala na ito pala yung mga kailangan gawin ko. Amen po. So, isang paalala po ito sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga Kristiyano. Ito po ay paalala sa atin ng Panginoon. Amen po. So, kung titingnan natin, mapapansin natin parang basic to lagi na lang ito pinapaalala. Kasi nga, katulad na nabanggit sa ating kahapon, may gusto kasing pagtuunan ng pansin. Yan, gusto ng Lord bigyan natin ng pansin itong mga bagay na ito. Akala natin parang wala lang, pero malaking benefits ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen po. So, maraming salamat at God bless po. Ingat po tayong lahat. Tayo po ay muli ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy nga o Diyos, maraming salamat sa mga reminders, mga paalala mo sa amin na tunay nga Lord, ang sino mang lumalapit sa iyo, Panginoon, ang sino mang nananampalataya sa iyo, O Diyos, ay kailanman ay hindi mabibigo, Panginoon. Salamat, O God, sa hapon na ito. Patuloy nga na ma-develop pa sa bawat isa sa amin ang faith namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na may assurance ang bawat nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Maingat namin sa iyo. Ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Amen. So, maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin. At ingat po tayong lahat. God bless po.